yan kasi ang sabi, ceasefire. Pero, sa kabila nun, panay naman ang press con nila. Yung balita na may warrant of arrest for sedition. Ako naninindigan na walang pakialam ang ICC. Nagtatanghali po sa inyo lahat. Ako'y naka-medical leave. Sa totoo lang, bawal pa sa akin umikot now. Pero tumakas ako ng Senado. At andito na ako sa bagong lungsod ng Baliwag. Ayan, social na upgrade. At galing po ako sa Angeles City, dyan sa Pampanga, kasama ni Mayor Pogi Lasapin. At tuwan-tuwa po ako makaikot muli. At eto nga, matagal na rin ako hindi nakapunta sa Baliwag, kaya bumalik lang po para makita kung syudad na nga, iba na ba yung anyo ng ating bagong syudad. So, eto, iba-iba naman ang binigyan natin. Doon sa Angeles, halo-halo, may mga solo parents, may mga seniors, may mga LGBT. Dito naman nakatutok doon sa mga market vendors na sadyang na-displace ng bagong palengke kasi sabi ni Mayor, kasalukuyan daw ginagawa, magtatapos within a year. In the meantime, medyo kalat-kalat sila at sa kalsada nagtitinda sa Talipapa, kaya medyo mahirap. Kaya minarapat ni Mayor na sila muna ang unahin kasama ng force multipliers na malaking tulong sa ating kapulisan at opisyal. Okay, so tuwa-tuwa naman ako nandito ulit at ayun, nakatakas sa Senate na medyo mainit ngayon eh. Mainit ngayon ang bakbakan, katakot-takot na debate. Kaya nakakapagod na rin. Senator, question po. Nabanggit niyo po kanina yung bangayan po naman sa Senado. Ano naman po masasabi niyo dito? Wala, nagkakaisa naman kami sa Senado. Yung nga lang, araw-araw kami binabanatan ng kabilang panel. Hindi ko nga maintindihan, ba't gano'n ako na hindi naman ako nakikipag-away. Pinapayuhan ko lang kasi pinsan ko naman si Speaker at sana i-atras na muna yung PI nila. Gawin natin sa tamang pamamaraan. Pwede naman palitan talaga yung saligang batas, pero ayon sa mga nagsulat niyan, sa mga dalubhasang mga abogado, ay maraming patakaran na dapat sundan. Higit sa lahat, nakaka-insulto naman yung ginagawa na halos hindi maintindihan ng tao yung pinipirmahan nila, nakatakip pa yung provision, hindi nila alam. Ang pagkaalam nila pag pumirma sila, nasa listahan na sila ng ayuda, nakaka-insulto naman at nakakaawa naman, sinasamantala naman yung kamamahan ng ating mamamayan at yung kahirapan ng marami. Huwag naman ganun, at gawin naman natin sa tama. Higit sa lahat, palagay ko sa panahon ito ang hanap buhay at yung cost of living ang pinaka-importante. Nauubos ang oras natin sa ganitong uri ng bangayan. Tigilan na yung PI. Nakakatawa nga dun sa Angeles, may nagtanong sa akin, "Ma'am, namimigay ka ng AX?" Sabi ko, "Oo, namimigay ng AX. Walang pirma ha." Sabi ko, "Oo, walang pirma. Talagang buong-buo, inyo yan." Ang tanong ko po, ma'am, meron pong 8 lalawigan na ngayon na dumaranas ng epekto ng El Niño na nabawasan na po ng 60% ng kadalasang pag-ulan. Ayon po sa OCD, meron pa po tayong 50 pa na mga lalawigan na makakaranas din ng tagtuyot pagsapit na hanggang April. Ano po may sasuggest nyo? Yun na nga, talagang malalang na yung sitwasyon. Kung 50, pakyaw na halos lahat, 50 pas yung existing na sinasabi, 5, 6, 7. Halos 81 lang naman ang ating probinsya, napakadami na talagang matatamaan dito. Hindi mapagkakaila na matindi ang climate change sa buong bansa. Itong na nangyayari. Samantalang may El Niño dito sa Luzon, doon naman sa Mindanao, yung Davao, 3 linggo na binabaha. Hindi mo na maintindihan yung panahon, kaya yung DSWD natin, naka-red alert na lang halos lagi. Kaya eto nga, anong maipapayo natin? Siyempre, unang-una, bantayan natin yung mga imbakan ng tubig. At alam natin na yung ating dams, lahat sila below normal level na. Talagang iipunin. Noong unang panahon, baka naaalala pa na ni Manang Sonia, ni Mayora, na dati meron asyon aksaya. Yun, wag mag-aksaya ng tubig kasi talagang kailangan na dahan-dahan. Wala pa tayo sa panahon ng summer, hindi pa tag-init. Although nag-umpisa na yung init.
talagang nagkakahirapan na sa tubig. Isa pa, nananawagan ako nung last year pa, dahil kailangan paghandaan ito, sa DA na mag-ipon na ng mga drought resistant variety ng gulay at ng bigas. Kasi kukulangin tayo talaga ng kakainin kapag yung mga ordinaryong binhi ang ibigay sa atin. Kasi kulang na nga yung tubig. So dapat mag-ipon tayo at bumili tayo ng mga binhi na hindi masyado nangangailangan ng tubig. Meron namang ganun eh. At saka yung ngayon, yung ginagawa sa Ilocos, yung minamarkot na yung mga kamatis at yung talong, halimbawa, isang tangkay para makapagtipid. So lahat yan, pasukan po natin dahil napakahirap nito. At kailangan talaga double time tayo sa pagtutulong sa ating mga magsasaka. Ang Bulacan dati, sakahan. Pero ngayon, highly industrialized. Halos sa Metro Manila na. Northern Metro Manila na. Kaya't medyo ligtas kayo dyan. Kaya lang, biktima palalo ng matataas na presyo. Good morning po, Senator. Tanong ko lang po, ano po ang reaction nyo sa Mindanao succession ni ex-President Duterte at yung po nababalitang warrant of arrest mula sa ICC? Well, talaga nakakasama ng loob yung naririnig natin na maghihiwalay na yung Mindanao. Huwag naman sana magkawatak-watak ang ating kapulungan. At matagal ng daing yan sa Mindanao kung tutuusin. Pagkat huling-huli sila, kumbaga lugi sila sa atin. Dahil sa kalsada pa lang, sa tulay, sa lahat ng infrastruktura, hirap sila sa kuryente. Naintindihan ko naman yung daing nila na parang halos hindi sila pinapansin ng dekada-dekada na. Hinabol ng konti ni Presidente Duterte ng panahon niya, ngunit talagang malayo talaga sila kesa sa Luzon. At yung sa ICC naman, palagay ko ang Pilipinas ay independent, sovereign country. Huwag sila manghimasok dito. Meron naman tayong mga korte, may judiciary, todo trabaho naman ng ating Korte Suprema. Bakit naman sila papasok dito? Madam Senator, yung pong binabanggit sa hiringan ng Kongreso ng Senado, parang lumalabas po na ang Senado ngayon ang nagsasabi na bumababa sila. Parang nagda-down sila dun sa bakbakan ng sa PI na yun. Yung sinasabi po ng Senado na ceasefire, bakit dapat po ang Senado ang magsabi? I think nanggaling yung ceasefire sa Congress. Oo. Pero, sa kabila nun, panay naman ang press con nila. Kami nga sabi namin, tahimik na muna, ituloy na muna yung trabaho sa Resolution 6. At alamin natin kung ano yung tamang pamamaraan. Yung bakbakan, hindi ko alam sino mahilig mag-press con, kami wala masyadong press con. Ang ginawa lang namin, may hearing kami doon sa PI, ako nag-umpisa noon, tapos nung isang araw, nag-umpisa na rin yung hearing tungkol sa Resolution 6 or yung tamang pamamaraan ng pagpalit ng ating saligang batas. Kung tutuusin, mga politiko lang at opisyal ang abalak-abalad dyan 1% lang daw sa ordinaryong mamamayan ay nakatutok dyan sa tsa-tsa. Talaga ang pinag-aabalahan natin dun yung presyo ng pagkain, ng langis, ang mga problema. Sana maibalik doon ang issue ng PUV halimbawa na hanggang na di pa masolve-solve yung mga jeep at tricycle. Sana mabalik natin pati yung mga LGU katulad ng mga bagong syudad ng Baliwag. Sana dyan na lang tayo tumutok. Kailangan ng infrastructure, kailangan ng ospital, kailangan ng kung ano-ano. Talagang nawawala tayo sa pinakamahalagang bagay na pinagtutuunan ng pansin ng pangkaraniwang Pilipino, pamilya Pilipino. Sana mabalik doon dahil itong tsa-tsa, hindi naman urgent yan. Hindi ko nga maintindihan. Bali, ano na po ang status ng PI? Hindi ko nga maintindihan kasi ang sabi, ceasefire. Sabi nila, hindi nang galing sa amin yung ceasefire na. Kasi para sa amin, hindi naman kami nagpa-fire. Ang sabi nila, ceasefire daw, ang sa akin, yung PI, sana itigil na muna yan. Tigil muna, stop muna, balikan na muna natin yung mga importante katulad ng cost of living. At the same time, pag-aaralan ng mga abogado at ng mga justice, ang dati pang buhay na nagsulat ng saligang batas, itakda na muna yung prosesong maayos, hindi yung ganito. Thank you very much.
May nagbabalita ng ganon, pero wala pa akong alam na totoong pangyayaring ganyan. Meron rin balita na may warrant of arrest for sedition. Ang labo naman. In case po na may warrant ng ICC para kay PRRD, ano po ang opinion niyo doon? Ako naninindigan na walang pakialam ang ICC sa isang bansa katulad ng Pilipinas kung saan yung mga korte natin ay masigasig at talagang pinupursigi ang hustisya mula sa lowest level hanggang sa CA, hanggang sa Supreme Court. Wala namang korteng nagsasara o hindi nagtatrabaho. Bakit sila manghihimasok sa atin? Thank you po. Thank you.